Ayan, hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. Galing pa rin ito kay Melv's Castle. So sa mga di pa nakapag-subscribe kay Melv's Castle, so pakisubscribe ang kanyang channel. So ngayon guys, bibigyan natin ng reaction itong in-upload niya na may pamagat na China, praning na China Coast Guard na duduwag na water cannon. Di ginamit ito para water cannon, di ginamit ito pala dahilan. So talagang matalinghaga ito mga title ni Melv's Castle guys. So kung gusto mo ng ganitong klaseng content na may kasamang reaction, huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video, and please pakisubscribe na rin. So alam kong excited na ang lahat at gusto nang manood, kaya naman panoorin na natin ito. Dahil sa trilateral summit ni na Pangulong Marcos, Prime Minister Kishida at US President Joe Biden, mukhang tumahimik na ang West Philippine Sea. Oo, amin na. Buti na lang kasi napakaingay dyan at saka ang tagal ma-resolve yung problema na yan. Ang Philippine Coast Guard na hirap silang palayasin ang lahat ng mga Chinese, pero nabawasan raw ang harassment nito. Bukod kasi sa takot na malaki yung tulong ng trilateral meeting ng Japan at saka US guys, no? Itong ginawa ni Marcos guys, napaka magandang moves ito para matigil na yung panghaharas ng China sa ating Philippine Coast Guard. Ang Coast Guard mamalagi o magtagal sa West Philippine Sea, takot na rin tong mag-dangerous maneuver. Sa bidyong in-upload sa social media, tila ng pipikon lang ang China Coast Guard na lumapit pa sa Pag-asa Island. Lumapit man, pero hindi rin to nagtagal ng ilang minuto. Agad na lumayas to ng kusa sa ating teritoryo. Dito napansin ng mga residente doon na tila nagmamadaling umalis ang China Coast Guard. Sa isa pang video, dati-rati agad tayong winawater cannon ng China Coast Guard. Ngayon, binuntutan lang ang BRP Cabrera Silang. Wala rin tong ginawang dangerous maneuver o delikadong pagdikit, kundi sinundan lang tayo. So sana maging na to, no? Tuloy-tuloy na to, na hindi na mga haras yung mga Chinese dyan sa ating Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Maiinis ka talaga dahil andyan na naman ang China Coast Guard na alam ang bawat kinikilos ng ating bansa. And yet, China Coast Guard vessel is there monitoring our presence within our own exclusive economic zone that is like 650 nautical miles away from them. Pero sa kabilang balita, mukhang baka may mga spy dyan na dyan nagtatrabaho sa ating Philippine Coast Guard. Diba? Hindi natin alam bakit palagi nilang namomonitor yung galaw ng ating mga Philippine Coast Guard. Takot na nga ang China dahil nabawasan ng talaga ang harassment nito. Di katulad nung nakaraang linggo, hinaras ang survey team ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglipad ng helicopter sa itaas nila. Nag-i-stop yung Namria vessel, titigil din yung Coast Guard, titigil din yung shadowing ng China. So, there is no interference, there is no standoff, there is nothing. No? It is just a normal day at the West Philippine Sea. Lahat ng aksyon ng Pilipinas ay tinututulan ng Chinese. Itong Chinese guys, tinitingnan lang nila na kung gaano tayo katapang. Pero kung lalabanan natin sila, so, ayan, matatakot din yung mga yan. Tsaka, mapapago din yan, tsaka bantay sa West Philippine Sea. Pero sa susunod na balitang to ay mas lalong maiinis ang China. Naalala nyo ba noong anunsyo ng Pentagon nakaraang linggo na magde-deploy ng medium-range ballistic missile ang US dito sa ating bansa? Nandito na ngayon sa Pilipinas. Pero hindi pa tukoy kung permanente tong ilalagay sa EDCA sites. Gagamitin rin kasi to sa ginaganap na salaknib baka lang ito, panakot lang sa China. Diba? So the first Indo-Pacific deployment of the American Army's Typhoon is in the Philippines' northern Luzon under exercise Salaknib 2024, operated by the first multi-domain task force. The ground-based missile launcher is capable of long-range fires via its Tomahawk cruise missiles and SM-6.
So, tingin ko matatakot na talaga itong China sa sa atin, guys, no? So, napakalaking tulong ito ng US para sa atin para hindi na tayo basta bulihin ng mga incheck na yan. This is 2024. Ang napakaganda lang dito, kung sakaling maglunsad ang China ng pag-atake, may sagot agad tayong missile attack laban sa kanila. Kinumpirma na rin ng Armed Pwede agad natin ma-counter yung missile attack ng China. Kasi meron na tayong pang-counter Philippines na nasa Pilipinas na to noong pang April 11, 2024. Narito ang sample ng paggamit ng Tomahawk cross missile ng US. Pero yung tanong dyan, ano kaya yan? Binili or utang or pinahiram lang? So, di rin natin alam kung hanggang kailan dyan ilalagay yung pang-counter natin na counter missile attack na yan. Dumadami na rin ang Filipino fisherman na nangingisda sa Baho de Masinloc. Ang ikinatutuwa ngayon ng Philippine Coast Guard, walang nararanasang pangharas mula sa Chinese Maritime Militia. Malayang nakakapangisda roon ang ating mga kababayan. This is the time of the year kung saan na ma-maximize nila ang pangingisda dito. That's the only reason why the Chinese fishing vessels are also increasing in the immediate vicinity ng Baho de Masinloc. So, other than that, siguro mag-worry lang tayo pag sinabi nating tumaas na ang bilang ng Chinese Coast Guard vessels dito. Nakakasawa na ang China Coast Guard Pero kayo sa tingin nyo, ano kaya ang susunod na gagawin ng China Coast Guard ba't tahimik sila ngayon? I-comment. Baka may iba na namang ginagawa itong mga Chinese na to, kaya tumahimik muna. So baka ma-surprise na lang din tayo na, nako, ito kasing Chinese na to, guys, hindi natin mapagkatiwalaan yung mga yan. Matatalino yung mga Chinese na yan. So hindi yan basta-basta rin lang susuko. Kaya tayong mga Pilipino, yung mga Coast Guard dyan, mag-iingat sila dyan. Lalong-lalo na yung mga fisherman natin, no? So dapat double ingat pa rin tayo dyan sa West Philippine Sea. Ano ba ang salog? Lalong-lalo na sa ating mga fisherman dyan na malaya na silang makapangisda sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. And laking tulong din yung ginawa ng US para sa atin na at least kahit papano nahimasmasan itong mga Chinese people, Chinese government na hindi na tayo ibubuli o ihaharas. Lalong-lalo na yung mga natin, PSG dyan na naka-on duty sa West Philippine Sea. So sana'y magtuloy-tuloy na yung katahimikan dyan na wala nang gulo pa. So, ayan. Kayo guys, ano yung masasabi nyo dito? So, naniniwala ba kayo na talagang ipinapaubaya na ng Chinese government in West Philippine Sea? So, mag-komento kayo dyan sa baba kung ano yung mga komento nyo tungkol dito.